Magandang araw. Natapos na natin ang pag-aaral sa kahulugan at sangay ng agrikultura. Ngayon, ating pagyayamanin ang ating kaalaman sa mga pamamaraan ng paghahalaman sa Pilipinas. Mainam na matutunan ito ng bawat mag-aaral upang maging bahagi ng pag-unlad ng ating sektor ng agrikultura. Ang natural o tradisyonal na pagtatanim ay ang pinakasimple o payak na pamamaraan ng pagtatanim. Sa ganitong paraan, ang mga buto o binhi ay inililipat lamang sa mga plot na gustong pagtaniman. Ang pamamaraang ito ay sumusunod sa mga proseso o hakbang upang masiguro na ang mga buto o binhi ay siguradong tutubo. Samantalang ang organic farming o paghahalaman, sustainable agricultural system na gumagamit ng mga ecologically based pest control at biological fertilizer na nagmula sa mga dumi ng hayop at mga bahagi ng halaman na bubulok at nitrogen-fixing cover crop. Mga hakbang sa pagtatanim. Una, basain ang lupa sa plot na pagtataniman at tiyaking ito'y nabasa at nakasipsip na ng sapat na tubig. Pangalawa, lagyan ng pananda o tulos sa satigkabilang dulo ng plot, ayon sa laki ng nais gawing taniman. Pangatlo, gumamit ng tali o pisi upang maging pantay ang mga linya ng tanim. Itali ang pisi sa bawat dulo ng tulos. Pang-apat, butasan sa pamamagitan ng matulis na patpat. Gamiting gabay ang pising itinali sa mga tulos upang maging pantay ang hanay ng mga butas. Tiyakin ding may sapat na pagitan ang bawat tanim. Sundan ang butas upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga tutubong halaman. Panglima, pagkatapos lagyan ng pananda ang pagtataniman, maaari nang tanggalin ang mga tali. Hugutin at alisin ang mga tulos at pising ginamit. Mula sa mga nagawang butas, maglagay ng 2 o hanggang 3 binhi o buto bago itanim. Tiyakin lamang na ang mga ito ay magulang na. Pang-anim, tabunan ng tuyong lupa ang mga butas na pinaglagyan ng mga buto o binhi, at panghuli, diligin ng maingat ang kamaang taniman upang mapangalagaan ang mga binhi o buto na bagong tanim. Iba't ibang cropping system na ginagamit sa agrikultura. Intercropping. Ito ay ang pagtatanim ng 2 o higit pang uri ng halaman sa iisang lupain ng sabay. Narito ang kahalagahan ng intercropping. Una, ito ay environment-friendly na paraan ng pagsasaka. Pangalawa, nakatutulong sa pag-iwas sa mga peste at sakit ng halaman. Pangatlo, masaganang ani, mas maraming produkto ang nakukuha sa maliit na espasyo at panghuli, nagdaragdag ng nutrients sa lupa at mas nagagamit ng tama ang tubig at sikat ng araw. Mayroon tayong 2 uri ng pananim sa intercropping system. Ito ay ang base crop o pangunahing pananim at intercrop. Ang base crop o pangunahing pananim ay itinatanim bilang pangunahing crop na itinatanim sa bukid na karaniwang pinagkukunan ng kita. Ang isang angkop na intercrop ay lumago sa pagitan ng mga bakanteng puwang ng pangunahing pananim. Samantalang ang intercrop naman ay ang pagtatanim ng iba't ibang pananim sa pagitan ng mga bakanteng espasyo ng pangunahing pananim. Ito ay may posibilidad na magkaroon ng isang maikling cycle ng pagtatanim ng halaman na may intensyon ng karagdagang kita. Talakayin natin ang mga uri ng intercropping system. Una, mixed intercropping. Pagtatanim ng 2 o higit pang pananim ng sabay-sabay sa iisang piraso ng lupa na walang malinaw na pagkakaayos ng hanay ng mga halaman. Pangalawa, patch method. Sa pamamaraang ito, ang intercrop ay nabuhay at lumago na parang mga patches o tapal sa bakanteng lote o mga puwang sa parehong piraso ng lupa. Pangatlo, row method. Ang paraan ng pagtatanim na nakahilera ang 2 o higit pang pananim ng sabay-sabay sa iisang piraso ng lupa na walang malinaw na pagkakaayos ng hilera.
Ito ay isang uri kung saan ang iba't ibang mga pananim ay lumago ng sabay-sabay sa isang piraso ng lupa na may isang natatanging hanay ng pag-aayos. At panghuli, ay ang relay cropping. Sa relay cropping, ang mga intercrop ay itinatanim kapag ang mga pangunahing pananim ay umabot na sa maturity at maaari ng anihin. Ginagawa ito bago mag-ani ng base o main crop. Contour farming. Ito ay isang sistema ng pagsasaka na ginagawa sa mga maburol o matarik na lugar o sloped land. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagbubungkal at pagtatanim na sinusunod ang hugis o elevation ng lupa. Layunin nito na gumawa ng mga natural na harang o reservoir para matrap ang tubig ulan. Mga benepisyo ng contour farming ay iwas erosion. Pinipigilan nito ang pagguho ng lupa o pagtangay ng sustansya ng lupa tuwing umuulan at pagtitipid sa tubig. Nagsisilbing imbakan ng tubig ang mga hilera para laging may pandilig ang mga halaman. Sa Pilipinas kilala ang teknolohiyang ito bilang salt o sloping agricultural land technology, na sadyang idinisenyo para sa mga sakahang nasa dalisdis o dahilig na bundok. Multiple o maramihang pagtatanim, ito ay ang pagtatanim ng dalawa o higit pang uri ng pananim sa parehong lupain sa loob ng isang taon. Sa halip na iisang uri lang ng halaman ang itatanim at hihintayin, mas pinaparami ang ani sa pamamagitan ng paggamit ng espasyo at oras ng mas mahusay. Dalawang pangunahing uri ng multi-cropping. Una ay ang intercropping o sabayang pagtatanim. Ito ang pagtatanim ng dalawa o higit pang pananim ng sabay-sabay sa iisang lupain. Halimbawa, sa pagitan ng mga hilera ng mais, may nakatanim ding mga munggo o mani. Nakakatulong ito upang mapanatili ang sustansya ng lupa at maiwasan ang mga peste. Pangalawa ay ang succession o sequential cropping o sunod-sunod na pagtatanim. Ito ang pagtatanim ng susunod na pananim pagkatapos anihin ang nauna. Walang oras na nasasayang dahil laging may occupant ang lupa. Halimbawa, pagkatapos ng anihan ng palay, itatanim naman agad ang pakwan o melon habang hinihintay ang susunod na season ng ulan. Bakit ito ginagawa ng mga magsasaka? Una ay para sa ekonomiya o para sa kita, dahil mas maraming beses nag-aani sa loob ng isang taon, mas lumalaki ang kita ng pamilya ng magsasaka. Pangalawa, seguridad sa pagkain. Kung sakaling masira ang isang uri ng pananim, halimbawa, dahil sa peste, mayroon pang ibang pananim na maaaring anihin. Pangatlo ay para sa ating kalikasan. Nakakatulong ito sa pagpapanatili ng kalusugan ng lupa dahil hindi lang isang uri ng sustansya ang kinukuha nito. At panghuli, upang mas maging produktibo, mas nasusulit ang bawat metro kwadrado ng lupa at ang oras ng magsasaka. Sequential cropping o ang magkakasunod na sistema ng pagtatanim ay isang sistema ng pagpapalaki ng dalawa o higit pang mga pananim na inaani ng may pagkakakasunod-sunod sa parehong patlang bawat taon. Ang susunod na pananim ay itinatanim pagkatapos na anihin ang naunang pananim. Ang pag-igting ng pananim ay nasa dimensyon lamang ng oras, walang intercrop competition. Ang mga magsasaka ay namamahala lamang ng isang pananim sa isang pagkakataon sa parehong bukid. Mayroon tayong 4 na uri ng sequential cropping. Una ay double cropping, pagtatanim ng 2 pananim bawat taon ng magkakasunod. Halimbawa, ng palay na sinusundan ng trigo o patatas o mustasa, mais na sinusundan ng groundnut, trigo na sinundan ng koton. Sa ilalim ng sitwasyong ito, ang cropping intensity ay 200%. Pangalawa ay ang three-pole cropping, pagtatanim ng 3 pananim bawat taon ng magkakasunod-sunod sa isang bukid sa isang taon upang ang intensity ng pag-ani ay 300%. Halimbawa, palay patatas palay,
palay patatas cowpea, o palay cowpea mustard. Pangatlo ay ang quadrupole cropping, pagtatanim ng 4 na pananim bawat taon sa pagkakasunod-sunod. At panghuling uri ay ang ratoon cropping, paglilinang ng crop regrowth pagkatapos ng ani, o yaong mga naiwan ng mga butil na sadyang hindi isinama sa mga inaning halaman. Halimbawa nito ay ang mga naiwang murang butil ng palay na hindi isinama sa pag-aani. Ang mga butil na ito ay patuloy na nagmamature hanggang sa maaari na muling anihin. Dagdag kaalaman mga bata, ang foliar application method ay isang paraang ng pag-aabono na ginagawa sa pamamagitan ng pagdidilig o pag-i-spray ng organikong abono sa mga dahon ng halaman. Samantalang ang side dressing method ay ang paglalagay ng abunong organiko sa lupa na hindi gaanong malapit sa ugat ng halaman sa pamamagitan ng kamay o isang kagamitang nakalaan para dito. Ang broadcasting method naman ay ang paglalagay ng abono na ikinakalat ang pataba sa ibabaw ng lupa at hindi nahahaluin. Kadalasan ito'y ginagawa sa isang maliliit na taniman. At ang basal application method ay ang paraan ng paglalagay ng abonong organiko sa pamamagitan ng paghahalo ng pataba sa lupa bago itanim ang halaman. Tandaan natin mga bata na ang natural o tradisyonal na pagtatanim ay ang pinakasimple o payak na pamamaraan ng pagtatanim. Sa ganitong paraan, ang mga buto o binhi ay inililipat lamang sa mga plot na gustong pagtaniman. Ang pamamaraang ito ay sumusunod sa mga proseso o hakbang upang masiguro na ang mga buto o binhi ay siguradong tutubo. Samantala ang organikong paghahalaman o organic farming ay pagtatanim na hindi ginagamitan ng anumang kemikal na pataba at pamatay-peste. Maaaring kombinasyon ito ng mga bagong teknolohiya at tradisyonal o natural na pamamaraan ng pagtatanim ng paggamit ng mga bagay na nasa paligid lamang na hindi nangangailangan ng mga komplikadong pamamaraan. May iba't ibang pamamaraan ng pagtatanim o cropping system na ginagamit sa agrikultura. Ito ay ang mga sumusunod: intercropping, contour farming, multiple cropping, at sequential cropping. Ikatlong gawain. Ikaapat na gawain. Sagutan natin ang ikalimang gawain. Sagutan natin ang ika-6 na gawain. Mga tamang sagot.